Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Isang mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kasama po namin maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito sa ating Global na Tayo team mula po sa production side. Ang ating executive producer for today, si Ms. Drizel Nanyong, katuwang of course si Mr. J. Arevalo. Sa atin naman pong Master Control, kasama natin si Milo Junela at sa ating Wirecast, si Hero. And of course, tayo po nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. I-download nyo lamang po sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, ng ating PBS eBox Radio Receiver app. Para po sa araw na ito, tatalakayin po natin, ito pong naging desisyon ng isang Pasig Regional Trial Court na nagpapasuspend dito sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod ng ating mga manggagawa dito sa National Capital Region. Nagkagulatan po ito kahapon, marami pong mga kababayan natin, lalo na sa ating mga minimum wage earners, ang nanlumo dito sa naging desisyong ito ng Pasig Court. Dahil may nag-file po sa kanilang korte, dalawang construction company yung nag-file. Yung lumabas po yung desisyon ng Pasig Regional Trial Court na isuspindi muna itong pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike para sa ating mga workers dito sa National Capital Region. At maging ang Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Acting Secretary Tolentino ng DOLE ay nagpahayag ng pagkalugmok o pagkasayang, dahil ito na nasuspinde. Supposed to be, ito po ay naipapatupad itong 85 pesos na ito. At dahil dyan, makikipag-ugnayan po tayo sa Federation of Free Workers at sa kanilang National President. Siya ang National President ng Federation of Free Workers at chairman din ng nagkaisa Labor Coalition, walang iba kundi si Attorney Sunny Matula. So antabayan po nyo yan. Magkakaroon din tayo ng pagkakataon sa araw na ito na makapanayam, of course, si Attorney Ralph Sarmiento. Ito naman ay may kinalaman dito sa desisyon ng IDLO dahil naglabas po ang IDLO. Ano ba itong IDLO? Ang IDLO po kasi ay isang tinatawag na International Development Law Organization. Yun po ang ibig sabihin ng IDLO. Dahil itong IDLO ay kinilala ang Pilipinas sa pagsisikap na palakasin ang national justice system at isulong ang rule of law. Yan po ang pananaw ng International Development Law Organization, na ang Pilipinas daw po ay kinikilala nila dahil sa mga pagsisikap nito na palakasin ang national justice system at isulong ang rule of law, at tinawag pa ang Pilipinas bilang isang co-investment model. Co-investment model. So aalamin po natin lahat yan at sa ikakabuuan ng ating programa. Siyempre, tabayanan nyo pa rin ang iba pa nating mga makakapanayam. Mula naman pa rin sa Department of Migrant Workers, makakasama natin si Undersecretary Felicitas Bay ng Department of Migrant Workers. Lahat po yan hatid namin sa inyo sa edisyong ito ng Global na Tayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang.
magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampag. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating pong National President ng Federation of Free Workers at Chairman ng Nagkaisa Labor Coalition. Walang iba kundi si Attorney Sunny Matula. Matagal-tagal ko na rin hindi narinig ito si Attorney Matula. Magandang umaga, Attorney Matula. Si Ray Sampang po ito. Hi, Ray. Magandang umaga po at siyempre magandang umaga rin sa milyon ninyong taga-subaybay sa PBS at sa social media. Thank you so much, Attorney Matula. Attorney Matula, napatawag po kami dahil dito sa naging desisyon ng isang Pasig Regional Trial Court na nagsususpinde dito sa 85 pesos na wage increase para sa ating mga manggagawa dito sa National Capital Region. Bilang presidente ng Federation of Free Workers at chairman ng Nagkaisang Labor Coalition, ano po muna ang reaction nyo tungkol dito, Attorney Matula? Nagulat kami at nabigla at we are sad na may ganitong desisyon ang korte at this is unprecedented. Peculiar ito yung peculiar, hindi yung 85 pesos wage hike. Sa tingin namin ay walang jurisdiction yung RTC pakialam sa mga gawain o sa mga issuances ng Regional Tripartite Wage and Productivity Commission at Productivity Board. At ito po ay palagay ko ay salungat sa batas at sa Labor Code in particularly sa Article 126 na nagbabawal na makialam ang korte sa mga proceedings at mga issuances ng RTWPB ng NWPC. So sa ilalim po ng Labor Code, Attorney Matula, sa tingin nyo may nalabag dito ang korte? Tama po at palagay namin ay dapat magrekonsidera ang korte sa kanyang desisyon at ito po ay wala siyang power siyang power to issue the TRO kasi Article 126 prohibit the court from intervening. Pangalawa po, ang aming argumento dito, hindi naman peculiar yung desisyon ng wage board na makialam ang regular court. So sapagkat yung 85 pesos sa aming palagayan po ay pinantiyan namin at kinumpute 12.23% lamang ng wage increase mula sa 695 pesos, Kaya 12.29 may mga desisyon ang ating Kongreso na almost 40% wage increase noong 1989 na maraming kodita at mga man-made calamities. Calamities, Kaya hindi naman peculiar ang panahon na ngayon magira. Nung panahon ng 1989 ay may kodita, Maraming kodita during the time. At nakikita natin na siyempre hindi peculiar yung panahon sa kasalukuyan. Kaya 12.23% ay tama lang mga kinakailangan. Kulang para sa mga manggagawa. Yes. At palagay namin ay hindi dapat mag-issue ng TRO. Unang-una dahil walang jurisdiction. The only power of the court is to dismiss outrightly the petition for lack of jurisdiction. At pangalawa ay reasonably naman yung ibinigay sa atin ng Regional Tripartite Board, although hindi nga umabot ito ng 1,300 na living wage. Yes, So malayo pa kaya yung mga manggagawa nga nagpo-forsige ng
200 pesos wage hike legislated. Kumbaga, Tony Matula, ika nga, pera na, naging bato pa. Ano, yung... Oo nga, iba dyan ay nakasangla na, na-advance na, pinangutang na sa mga kapitbahay, yung mga relatives yan, at yung iba ay nakasangla na nga yung kabilang EPF sa kabilang... Diyos ko. Oo. Pero, sa tingin mo... mahirap yung ginawa. Pero Tony Matula, itong, ano ba, sabi mo kanina nga, unprecedented itong ginawa ng korte na to, ano? Wala ni, sa history ng ating ikang bansa, minsan hindi nakialam ang korte pagdating sa wage hikes. Tama po, sa ilalim ng labor code, pagkakalam ko sa ilalim ng ating Presidential Decree 442 as amended, wala pang intervention ng korte o maski yung desisyon ng commission, yung National Wage Commission, ay wala pang intervention ng korte dyan. Ang intervention ng korte ay halimbawa kung makapag-decide na yung administrative body, maaari ang Court of Appeals for a grave abuse of discretion, pero yung RTC na makialam sa wage fixing, ay malabo po yan. Yeah. At nabalagay ko sa lungat sa batas. Pero hanggang kailan daw itong suspension na ito sa wage hike? Sinabi sila na 20 days, 20 days suspension o TRO at magdedesisyon ng korte pagkatapos siguro ng mga argumento. Pero ganun pa man ay a court without jurisdiction cannot issue any relief a petitioner. So kaya yun ang basic, basic yan sa ating batas sa jurisdiction ng korte. May mga legal measures ba kayo na iniisip ngayon to take against that court or judge that issued that suspension? We are urging the Secretary of Labor to file a motion for reconsideration or to file an urgent motion to lift the RO so that siyempre mapakinggan ng korte yung argumento. Ang Office of the Solicitor General naman, ang abogado ng National Wage and Productivity Commission at ng RTWPB. Pero pinag-usapan namin sa nagkaisa Labor Coalition at sa mga leader ng Federation of Free Workers na mag-intervene. So, ngayong araw ay mag-decide kami kung mag-intervene kami dito sa kasong ito sa Regional Trial Court ng Pasig. Dalawang construction company ang nag-file dito sa korte. Humihiling nga ng anti-order. So, ito bang dalawang anti-order na itong dalawang construction company na ito, hindi kaya ito miyembro ng mga malalaking employers group dito sa Pilipinas? Malaking employer to kasi ang may-ari nito ay multi-billionaire. So, yung the same ang may-ari ata ng pinakamalaking container center dyan sa ating Pantalan, sa North Harbor. Kaya hindi basta-basta ang kumpanya ito. Kung may problema naman talaga ang kumpanya, may other option than the appeal. Kasi kung pina-question mo yung desisyon ng RTWPB, you have 10 days to file an appeal before the National Wage and Productivity Commission. Hindi nila inag-exhaust yan. So maski kung hindi sila naka-appeal at hindi talaga kaya ng kumpanya, maaari naman sila mag-apply for exemption. At may paraan dyan at ang National Wage and Productivity Commission ay may papel dyan. So hindi nila in-exhaust yung administrative remedy na yan at palagay ko maling-mali po ang punta nila sa regular court at tingin namin ay mayroong abuse of discretion, lack of jurisdiction ng korte. Kaya ko po natanong yun, Atty. Matula, dahil may mga bulong-bulungan na itong dalawang construction company ito maari daw maari or possibly na under ng umbrella ng mga malalaking employers sa organization sa bansa na sumasalungat o hindi umaayon dito sa wage increase na ito na 85 pesos. In fairness naman, kasamang Ray, yung ating mga kaibigan sa Employers Confederation of the Philippines, yung spokesperson, kasi sila yung pinakamalaking employers group sa Pilipinas, ay nagpahayag naman na although mayroon silang mga reservation, pero nagpahayag na sumuporta at in-accept nila itong 85 pesos wage hike na ibinigay ng RTWPB. May representasyon sila sa
RTWTB at may mga konsultasyon na ginawa, may publication at palagay ko ay the presumption of regularity applies with the decision of the Regional Tripartite Wage and Productivity Board of the NCR. So pero naniniwala pa rin pa kayo doon sa sinasabi ng ibang mga employers na sinasabi kapag pinatupad to 85 pesos increase na ito, although in 2 batches siya, yung isa sa susunod na taon pa, pero naniniwala ba kayo na makakaapekto ito sa mga employer sa pag-hire ng mga tao at maaari pa raw po makaapekto at makapagbawas pa sila ng mga manggagawa kung talagang i-implement itong wage increase na ito? Pinag-aralan naman, isa sa criteria kasi ng RTWPB, yung capacity of the employer, considering din na yung pangangailangan ng mga manggagawa, isa yun sa mga, dalawa sa mga criteria na tinignan. At palagay ko ay nabalansin nila ito at na-evaluate. At siyempre, tripartite discussion yan at may mga consultation, palagay ko ay kayang-kayang ibigay. At pinakamalaki nga sabi ko, noong 1989, kasama ko yun, 40%, Yes. To be exact, 39.01%, At ang sumunod yan, noong 1990, about 19% wage hike. Mataas yun. Pero itong kasalukuyan, although sa figura siguro, mataas yung 85 pesos, pero yung equivalent yan sa percentage sa wage hike, 12.23% lamang. Alright. Last question na lamang po, Attorney Matula. Kanina nabanggit ninyo, ang DOLE, hinihimok nyo sila na mag-file ng motion for reconsideration. Tumugon na ba sa inyo ang DOLE dito? Tumugon na ba si Acting Secretary Tolentino? Hindi pa natin nakausap si Secretary kasi mabilis ang takbo ng panahon. Kagadi lang namin ito nalaman. Pero ganun pa man, kung hindi gumalaw yung ating Department of Labor Unemployment, pero kung magpalagay ko yung Office of the Solicitor General ay kausap naman nila, kaya inaasahan natin na gumalaw sila. Pero ganun pa man, pwede natin dublihin ang kilos at pwedeng mag-intervene din ang mga manggagawa. Alright. Ano pong mensahe ninyo, Atty. Matula, sa mga miyembro ng ating Federation of Free Workers at nagkaisang labor coalition at sa ating mga minimum wage workers, sa mga nagtatrabaho natin talaga sa mga factory at sa mga natin? Go ahead po, Atty. Matula. Kasama rin, tuloy pa rin ang ating pag-organisa mga kasama at huwag lang tayong umasa sa gobyerno. Dapat may kapangyarihan tayo sa loob ng paggawa ng makipag-collective bargaining negotiation. Kaya yung ating pag-organisa ng union ay tuloy-tuloy lamang. Hindi lang naman sa gobyerno ang pag-asa natin. Sa ating mga sarili, kumilos din tayo at mag-exert ng effort na magtayo ng union para may bargaining power tayo na hindi naghihintay sa gobyerno. Maraming salamat po. Kasama rin. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mabuhay ka rin. Attorney Sani Matula, National President ng Federation of Free Workers at Chairman ng Nagkaisa Labor Coalition. Dito po yan sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Okay? Sige, kasi talagang nagkagulatan. Biglang bumaba yung desisyon ng Pasig Regional Trial Court na nagsususpindi muna sa pagpapatupad ng 85 pesos na wage increase sa mga workers natin dito sa National Capital Region. Okay? So yan. So medyo antabayan natin ang mga susunod na kabanata. So 20 days yung length ng suspension. Pero syempre, sabi nga ni Atty. Matula, yung ating mga wage earners, lalo na sa National Capital Region, kinonsider na itong wage increase na ito. At isinanla na nga Sabi nga ni Atty. Matula, nakasanla na yung mga ATM. At dahil syempre, medyo malaki ng konti yung wage increase na ito para sa mga manggagawa sa NCR kumpara doon sa mga naunang wage increases. Kaya inaasahan nila malaki rin yung payslip na mapupunta sa kanila. Kaya siguro malakas ang loob na, sige, iaano ko na ito muna, isasanla ko na muna ito, ilo-loan ko na muna ito. Kailangan ko yung pera ng pamilya. Bigla nga yung sasabihin ng Pasig Regional Trial Court. Teka muna, suspendido muna. Nako, sus, Ginoo, Panginoong mahabagin. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,
kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Hindi po, sir. mismo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Mukhang di na natin makukuha itong si makakausap si Atty. Ralph Sarmiento, isang international law expert, dahil mukhang hindi siya naging available. Dumating na raw po yung taxi na naghihintay sa kanya. 9:20 po kasi yung usapan namin, 9:20 naman na, sakto. Dumating yung taxi, hindi na natin siya makausap. Thank you very much Atty. Ralph Sarmiento, sa oras na pinagkaloob sa amin. Sige. Anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito sa Global na tayo. So kahapon, tinutukan natin yung ginawang hearing diyan po sa Senado sa patungkol dito po sa push ngayon ng gobyerno, lalo na nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natanggalin na itong tinatawag na anong tawag dito, yung sa IPIRA, yung mga systems laws, yung tungkol sa systems laws na kinakailangan amyendahan ng IPIRA, etc. Talagang mapapakinggan po natin dito ang ating mga senador, lalo na sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo, regarding po dito sa paghimay nila dito sa IPIRA law, pati dito sa pagtanggal na, tuluyan na, hopefully, dito sa systems laws. Nasa linya na po natin ngayon ng communication ang ating butihing Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator Tulfo, at si Ray Sampang po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga, paring Ray. Good morning. Good morning, Senator Tulfo. Senator, okay. Nagkaroon ng hearing sa Senado kahapon tungkol po dito sa systems laws at sa IPIRA. And we were intently listening sa inyo regarding dito. So may pag-asa po ba, Senator Tulfo, Senator Erwin, na ma-address kagad itong systems laws o matanggal itong systems laws o maimandahan ng IPIRA law? May marching order po ang Pangulo na alisin po yan at kami naman po ay very willing, lalo na ho ang inyong lingkod dahil for the past, naipasa yung IPIRA na yan for the past 25 years, nandyan yan, kinakaltas sa atin yan. Pagkatapos, hindi natin napapansin. Kahit papano, kahit na ilang daang piso lang yan, pero parang lugi naman tayo dahil parang nawawalang kuryente, nananakaw na kuryente sa atin, nagbabayad tayo, which is unfair naman. Walang iniwan yan, paring Ray, yung isang tindahan na looban, ninakawan, naakyat bahay.
tayo dahil nasimot yung kanyang paninda, tayo ang magbabayad, mga consumer, mga customer. Tataasan niya yung presyo ng kanyang produkto dahil nalugi siya. Mukhang hindi naman yata tama. Tama po yun. At napapakinggan ko na po, sinusubaybayan nga po namin yung mga pahayag dyan ng Meralco. Ay sinasabi pa nga, pati, ano ba yung tawag dito? Sinasabi pa na, pinupunto pa nila na mas mabibigatan ang publiko kapag tinanggal ang systems loss kasi sila ang Meralco ang magsasagawa ng mga preventive measures para mawala yung mga systems loss or pilferage at mukhang ipapasa pa sa atin, Senator. Paring Ray, ganito lamang yan. Nabanggit nila, kailangan daw nila ng mga tao. tayo yung kailangan nila ng mga extra tao. Ganun pa rin, i-example pa rin natin, yung parang isang tindahan, yung mga mall, para hindi malooban, maglalagay ng mga gwardya, di ba? May mga iikot. Kailangan ba sagutin ng customer yan? Hindi naman yata tama. Ngayon ako nakarinig ng negosyo na sasagutin ng tindahan ng customer yung mga pangangailangan niya. Mukhang hindi naman yata tama. I mean, itong mga ito ay negosyo ito, paring Ray, at the same time in public service. Yes. So, saan ka makakita na negosyo ayaw mong mag-incur ng losses? Parang ayaw mo ng losses pag i-charge mo sa taong bayan yung pagkalugi mo. Ang sarap naman ng negosyo na yan. Saan ka makita ng negosyo na walang lugi? pati losses? Well, exactly. Pag lugi ka, i-charge mo sa customer mo. Parang hindi naman yata tama yun, paring Ray. Yes, totoo po kayo doon. At I think nabanggit nyo nga po na doon sa hearing na yan, inquiry na yan kahapon, na every business is allowed or kinakailangan magkaroon ng margin of error o margin ng losses, di ba? Meron tawag doon, parang Ray, may miscellaneous ka na expenses, di ba? Other expenses. Doon may babawas na lugi, nabulok yung produkto, theft, di ba? Yun. Hindi yung i-charge mo sa customer mo. Dapat meron kang na cushion to impact. May isusubi ka na allowance para sa mga lugi, kagaya ng mga snatching, di ba? Mga shoplifting o pagkasira ng produkto. Okay. Yun, parang Ray. Hindi mo i-charge sa tao. Sa iyo yun negosyo mo yun . Hindi pa nga nakakarating sa publiko yung kliyente yung serbisyo, may charge na kaagad pala. Kaya nga, may mga kumukontra, hindi naman ako papayag doon, paring Ray. Alright. Pero sa tingin po ba ninyo, Senator Tulfo, ma-address kagad ito? Gano'n kaya kabilis umaksyon dito? Itong mga... Baka mga September po siguro. September? Po. So, by September, makakaasa po ba tayo, yung publiko, na kung hindi man tuluyan mawala, mababawasan pa? The latest po is around December before Christmas, so siguro, God willing. Uy, talaga. Ibig sabihin, pati po yung kasama na dyan yung mga generation charge, yung mga pass-through charges. Iba pa ho yun. Systems loss lang po muna magpo-focus tayo. Then titignan ho natin. Kaya meron at the same time, nire-review po natin yung IPIRA law. Kasi yung generation po, parang wala din pong control . Walang control ng ERC. Kailangan may control na rin. Parang lumalabas dito, Senator Tulfo, talagang tali ang kamay ng gobyerno under the IPIRA law. Oo, dahil sa IPIRA law. Oo. Paring Ray, may meeting Ay, lang okay po. po. Tawag lang po. Salamat po. Nako, kami po dapat magpasalamat. Thank you very much po. Senator Erwin Tulfo, ang chairperson po ng Senate Committee on Energy. Ayan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Oy, meron pala akong anunsyo sa inyo. Antabayanan po ninyo sa darating na Sabado. Itong Sabado na to, itong first Saturday ng buwan ng Agosto. May bago na naman po tayong programa na aantabayanan po ninyo. Ano po, naku, malapit na po yan. Sa Sabado na po yan. Makakasama po natin dyan ang ating mga kababayan sa Ireland. Yun po yung programa nga Tayo Na sa Ireland. Kasama si Miss Hilda Arenas. Yan po ang programa na yan. Ano po yan? Yung pong mga makakasama natin dyan ay mismong nandoon sa Ireland at makakasama natin sa programa. So magkakamustahan tayo, kakamustahin natin yung ating mga kababayan sa Ireland. Kasama si Miss Hilda Arenas, yung mga kaganapan doon mismo sa Ireland, at of course meron din tayong may itatampok doon si Miss Hilda Arenas, na natatanging Pilipino na nakapagbigay ng karangalan at inspirasyon at nag-promote ng Filipino culture and heritage and tradition dyan sa Ireland. So, antabayanan po nyo yan, yung mga taga-Ireland, yung mga kababayan natin dyan sa Ireland, yung mga Filipino diaspora sa Ireland, yung mga overseas Filipino workers natin sa Ireland. Antabayanan po nyo yan. Sabado na, itong unang Sabado, tuwing first Saturday po ng buwan, every first Saturday of the month. Tayo na sa Ireland. Ayan. Kasama ang ating Filipino diaspora sa Ireland sa panguna ni Miss Hilda Arenas. Ang tambayanan po niyo yan, ha? Tayo na sa Ireland. Sabado, ang oras po niyan is around nasa 4 p.m. to 5 p.m. ang airing natin dito sa Pilipinas. Okay? At mapapakinggan naman yan sa Ireland ng around 9 a.m. Yan, talaga naman. So, ang tambayanan po niyo yan, ha? Bagong programa yan sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo na sa Ireland. Okay. Anyway, balikan ko lamang itong napag-usapan namin ni Senator Erwin Tulfo. Itong Senator Erwin Tulfo po ang chairperson ng Senate Committee on Energy. At nagsagawa nga po sila ng inquiry hearing sa Senado kahapon. Kasama ang Department of Energy, kasama ang Meralco at iba pang mga ahensya ng gobyerno na concerned tungkol dito. Dahil pinag-utos na po ng Pangulo, nagbigay na ng direktiba ang Pangulong Marcos Jr. na dapat wala na tayong systems loss. Hindi na dapat ito kinakarga o pinapasan ng ordinaryong electric consumer. Tayo yon, yung araw-araw na gumagamit ng kuryente. Okay? Nawawala na dapat yung systems loss, hindi na dapat pinapasa sa mga consumer. Hindi lang yung pati yung pag-a-amend sa EPIRA law. Okay? Dahil kaya tayo napapatawan ng systems loss ay dahil diyan sa provision na yan ng EPIRA law. Okay? Hindi lang pati yung generation charge at saka yung mga pass-through charges. Okay? Lahat po yan pinapasa sa atin, sa consumer. Kaya pala katakot-takot ng laki ng bill natin sa kuryente. Ang masakit doon, hindi pa nakakarating sa atin yung serbisyo ng kuryente, pinapataw na sa atin. Magtatayo pa lang sila ng mga
improvements, magsasagawa pa lang sila ng mga improvements sa kanilang mga facilities o serbisyo, nakapataw na sa atin yun. Okay? So, tama lamang yung pag-aalis niyan ng systems loss. Ngayon, ang sinasabi ay malaki daw ang malulugi sa energy sector kapag tinanggal ng tuluyan ang systems loss. Pero parang kinontra yan eh. Napakaliit na, lalo na kung pag tinatawag natin yung non-technical systems loss. Non-technical systems loss, nasa ano lang yun, mga 1.5% na mawawala sa kita ng mga electric producers tulad ng Meralco. Napakaliit naman daw po nun na halaga at kayang-kaya namang i-shoulder ng mga tulad ng Meralco at ng iba pa mga electric cooperatives. Pero ang hinihirit kasi, kung naalala ko, hinihirit ng mga electric cooperatives, no, na hindi nila kakayanin na mawala yung itong tinatawag na systems loss. Makakasurvive lang daw sila kung isa-subsidize ng gobyerno. Ay, sus Maria Josep, teka muna. Sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, itong negosyong ito, walang kalugi-lugi. Totoo naman, walang kalugi-lugi dahil hindi pa nga nakakarating sa iyo yung serbisyo ng kuryente, nakapatong na sa iyo, naka-reflect na sa bill. Talagang walang lugi, di ba? O yung ninanakaw na kuryente, hindi mo ninakaw yung kuryente, pero ikaw yung nagbabayad doon sa ninakaw na kuryente, samantalang ikaw sumusunod ka sa regulasyon, di ba? Pero yung mga nagnanakaw, nagja-jumper, hindi sila ewan ko, paano sila nagbabayad? Hindi sila nagbabayad, pero ikaw yung nagbabayad ng katarantaduhan nila. Sorry doon sa salita. Napakahirap, okay? Sinasabi po kasi ng Meralco, napakahirap na maging diligent sa pagpapatupad ng anti-electric pilferage, yung pagnanakaw ng kuryente, dahil matatalino daw ang mga Pilipino madiskarte. Kasi kapag alam nilang may mga inspector na ng Meralco, tinatanggal nila yung mga jumper. Tinatanggal nila yung mga sign na may jumper, okay? O pag lumagpas na yung mga Meralco inspector, tsaka nila binabalik yung jumper. So ang sinasabi ng Meralco, para masiguro na malaki ang magiging kabawasan sa power pilferage sa pamamagitan ng pagkakabit ng mga jumper, dapat every few meters meron sila mga inspector na umiikot. Ang problema, kapag nag-hire sila ng mga inspector o mga security na umiikot sa mga lugar na yan, sa mga Meralco lines na yan, sa atin din ipapasa. Kaya sinasabi nila, sabi ng Meralco noon kahapon sa Senate hearing na yan, sa Senate hearing ng Committee on Energy, mas mabibigatan daw tayong konsumidores kapag nawala yung systems loss, dahil mas maraming i-employ ang Meralco, dahil paiikutin nila yung mga tao, marami silang idadagdag na tao, paiikutin nila yung tao on a regular basis, 24 hours para magbantay. Tayo ang sasagot nun. Mas malaki daw po yun. Kaya yun ang hindi nagustuhan din ni Senator Erwin Tulfo doon sa sinabi na yon, doon sa paliwanag na yon. Dahil saka nga naman nakakita, di ba? Yung meron ka negosyo, may negosyo ka, di ba? Ninanakawan ka. Ninanakawan yung negosyo mo on a regular basis. So ang ginawa mo, ay sige, mag-hire ako ng mga security guard, di ba? O nag-hire ka, nagdagdag ka. O hindi ka nga nanakawan. Ang problema mo, meron ka additional expenses dahil doon sa dagdag ng mga security guards. Ang gagawin mo, ipapasa mo yung expenses mo doon sa additional security guards sa mga customer mo. Ay di nawalan ka ng customer, aalis yun. Hahanap ng ibang yun. Di ba? Syempre, hindi naman, ang problema lang, tayo, publiko, wala tayong ibang mapagkunan ng kuryente. Wala tayong ibang Meralco lang. Pero kung merong iba, ay sigurado aalis tayo sa Meralco. Di ba? Wala Wala tayong choice Sila lang yung nagpo-provide Sila yung nagdi-distribute. Okay? Sila yung pinanggagalingan ng kuryente nung mga wiring natin. So wala tayong choice. Di ba?
Yun ang dapat na mabago. Ayan. Kaya yung sinasabi ng Pangulo din, na pinupush na yung sariling elektrisidad, na magkaroon ka ng, ano mo tawag dito, ng solar power sa ano mo, kung kakayanin ng budget mo, magkaroon ka ng solar power do sa bahay mo, na yung solar power na yun na yung mag-electrify, magbibigay ng kuryente sa bahay mo, na hindi mo na kailangang mag-hook doon sa power grid ng Meralco. Maganda 'yon, di ba? Kaya lang, of course, syempre, sa ngayon, mahal kasi ang investment pagdating sa solar panel. Alam nyo, pero 10 years ago, o 5 to 6 years ago, ang mahal magpakabit ng solar. Pero ngayon, medyo bumababa naman na ng konti dahil nga sa marami na ang nagpapakabit. Kasi law of supply and demand yan eh. Okay? Pero pero sa ngayon, mahal pa rin. Hindi pa rin kakayanin ng ordinaryong minimum wage earner na magpakabit ng sariling solar panel niya para mabigyan ng sapat na supply yung pangangailangan ng kuryente ng kanyang tahanan, pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya sa Meralco pa rin umaasa. Wala kasi tayong choice. Wala tayong choice eh. Meralco lang eh. Di ba? Monopolize nila. Kaya dapat babago din yan. Sa IPIRA law, tali ang kamay ng gobyerno. Natali ang kamay ng gobyerno. Kaya yung sinasabi noon, nung binubuo yung IPIRA law, magiging magaan ito, magbibigay ito ng kagaanan, magbibigay ito ng sapat na supply, magbibigay ito ng kagaanan sa buhay ng taong bayan. Hindi naman nangyayari eh. Pataas ang presyo ng kuryente. Yeah? Anong tawag dito? Di ba yung itong buwan ng June? Doon nagkaroon tayo ng bill shock. Katakot-takot na bill shock. Naintindihan natin, nagkaroon ng gera sa Middle East. Nagkaroon ng issue sa Middle East. Nagkaroon ng konting glut supply, ng shortage ng energy. Pero hindi naman ganun kalaki ang epekto sa kuryente. Pero ang laki pa rin ng billing natin sa kuryente. Yung pala dahil sa kung ano-anong mga systems laws, generation charge, pass-through, pati ba naman yung government tax, tayo pa rin ang nagbabayad dun sa bill. Kung titingnan nyo yung billing nyo ng kuryente, meron doon government tax. Tayo pa rin ang nagbabayad nun. Nagbabayad na tayo ng buwis, sinisingil pa ng Meralco yung government tax sa atin. Tingnan nyo nga naman, sabi nga ni si Senator Tulfo, napakaganda palang negosyo nito. Walang kalugi-lugi, di ba? Parang tubong lugaw. Sana, sabi nga niya, sana nagnegosyo na lang ako ng power generation. Okay? Pero malaki, talaga na. Sige po, at umaasa tayo na masolusyonan na ito. Mawala na nga itong systems loss. Uunahin muna yung systems loss. Okay? Kasi meron pang ibang issue dyan eh. Yung generation charges, yung pass-through, yung government tax doon na naka-indicate din at iba pa. So lahat po yan dapat mawala. Bilang direktiba na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya naging SONA nitong Lunes. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
Alright, nasa linya naman po natin ang komunikasyon ngayon ng ating Department of Migrant Workers. Walang iba kundi si Undersecretary Felicitas Bay. Ito po may kinalaman dito sa pagbibigay kaagad ng agarang tulong ng DMW at para dito sa 38 repatriated OFWs at 12 dependents mula sa Dubai. At meron din 17 Filipino seafarers na naapektuhan ng insidente sa Black Sea. Dumating na po kasi ang mga repatriates sa NAIA Terminal 3 sakay ng Emirates Flight EK330. So alamin po natin ang karagdagan detalye tungkol dito. Nasa linya na po natin si Undersecretary Bay. Yusek Feli, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, Kare. Ganon din sa iyong mga tagapakinig at tagapanood ng inyong programa sa Radyo Pilipinas. Thank you so much po, Yusek Feli, sa pagpapaunlak niyo sa Radyo Pilipinas World Service. Yusek Feli, 38 repatriated OFWs, kasama 12 dependents mula sa Dubai. Meron pang 17 Filipino seafarers na apektuhan sa Black Sea. Kamusta na po sila ngayon, Yusek Feli? Sila po ay yun pong ating mga OFW, yung land-based OFWs, kasi dalawang grupo po yan. Ay yung land-based OFWs together with their dependents, tapos iba naman po yung ating mga seafarers na umuwi. So yun pong mga land-based OFWs, they are back in their particular provinces or kung saan po sila nakatira. Yun naman pong ating mga seafarers, sila naman po ay for documentation or processing. Baka tapos na rin po yung kanilang medical. So by this time, kasi po ang mga seafarers, pagkadating po nila, nag-undergo po sila ulit ng another medical check-up or medical procedure. Ganon din po, may psychosocial counseling din po sila. Especially, sila po ay they have undergone through a traumatic or medyo iba po yung naging kalagayan nila dahil because they were stranded or they have been attacked, yung pong mga na-atake yung kanilang mga vessel or they've been subject of a drone attack. So yun po, meron din po kasing situation na sila po ay they have to undergo further medical, lalo na po kung may injured. Okay. Alright. Ito, unahin ko muna itong mga OFWs land-based. 38 ito na po, kasama ng 12 dependents. Apo. Ito po bang 38 na ito sa Dubai, apektado ng gera o mga finished contract na itong mga ito? Iba-iba po yan. One would be yun pong may I have to check po on the further details, but generally po, yan po ay may mga natapos po yung kontrata, yung iba po ay may nagkaroon po ng problema, at yun pong iba naman po ay yung sabihin po nating disrupted na po ang kanilang trabaho at isipan na po nilang umuwi. When I say disrupted po, wala na po yung nagkaroon na po ng mga problema doon sa kanilang trabaho dahil iba-iba na po yung affected na po ng mga pangyayari ang kanilang trabaho. Ito pong 12 dependents na ito, mga anak po ito, Yusek Feli? Opo, yan po ay maaring kapatid, maaring pong anak, kasi po yung iba naman po ay allowed to bring their families. Pero sa kasalukuyan po, ano ba ang sitwasyon sa Dubai? Hindi naman sila apektado ng gera sa pagitan ng US at Iran? Currently po, the situation is normal in Dubai. It's generally stable. But syempre po, laging nandun po ang ating sinasabi sa ating mga kababayan na laging tignan po yung safety advisory or yung rules ng host country. Kasi lagi we should always be cautious and conscious po dun sa kalagayan ng ating mga sa where we stay, hindi lang naman po sa Dubai. In fact, even in Bahrain, in Qatar, in Kuwait, yung pong mga areas which have been affected before or which were subject of some hostilities. Now, ito pong 17 Filipino seafarers sa Black Sea po ito. Ito, kasi iba yung Strait of Hormuz, iba yung Black Sea, no? Yusek Feli?
Yes, sir. Iba po. Magkaiba po yan. Yung pong sa Strait of Hormuz, meron naman po siyang identified naman po yung coordinates. And then dun sa Black Sea, we're referring po to the Northern Black Sea. So, ayan naman po ay within the areas dun sa parang dun po sa Ukraine. I cannot describe it particularity po. Opo. Alright. So itong 17 na to, kaya ba sila nagpa-repatriate, Yusek Feli? Curious lang ako. Dahil tinamaan ba yung kanilang vessel o talagang gusto na lang talaga nila magpa-repatriate, nagpabalik? Meron pong pangyayari, if that's the MV Kaifan, meron pong pangyayari dyan. So, nagkaroon po ng attack, and then may isa nga po dyan ay if it's the MV Kaifan, meron po diyang isang injured, hindi naman po malaki injury, minor injury. So, yun po, hindi lang naman po, currently, meron po tayong mga affected seafarers sa Northern Black Sea. So, yun po yung ating tinututukan ngayon. Alright. So, ano po yung, siyempre, kagyat po yung binibigay ng mga assistance dito ng DMW, ano po, Yusek Feli, financial assistance at livelihood. Yes, sir. Yes, sir. Alright. Ano po ito? Paano po na isagawa ng DMW itong repatriation na ito? Paano po yung naging coordination natin? May coordination din po ba tayo sa embahada at sa host country para makabalik itong mga kababayan natin? Opo, ganito po yan. Lahat po naman ng ating mga movement or action that we do in the course of providing assistance and in the course of providing them repatriation, ay ito po ay coordinated natin kung meron pong Philippine Embassy or Philippine Consulate dun sa lugar, ay dun po sa area where this is happening, or kung doon naman po sa mga seafarers kung saan po magdadock or saan po na on anchorage yung vessel, then coordinated po natin yan. If there is the presence po of the Migrant Workers Office, Sir Ray, alam niyo naman po may presence po tayo sa iba't ibang parte ng mundo, then kaakibat po tayo dyan, katulong po tayo ng embahada o ng konsulado. And kami naman dito po sa DMW Central Office, may coordination po kami, lalo na po dun sa seafarers. Yan po ay mga onboard vessels, where the principal is accredited, and meron po yung accredited or partner license manning agency. So may coordination po sa license manning agency, may coordination po tayo also with through the agency with the principal, and then kung meron po tayong Migrant Workers Office, coordinated din po yan sa Migrant Workers Office, and of course under the guidance and supervision also of the Philippine Embassy and the Philippine Consulate. Lalo po kailangan po natin ng mga halimbawa po transit visa, or kailangan po natin ng coordination with host country government authorities dahil po bababa halimbawa po ng barko. I'm speaking po of the seafarers. But even po yung ating mga land-based workers, kailangan po natin ng coordination with the host country authority, like pagkuha po ng kanilang exit visa o yung halimbawa po general security clearance. Sa bawat lugar po, iba-iba po rin yung kailangang permit o pag-alis sa bansa. So yun po, ikino-coordinate po natin yan. Okay. And bukod po dito sa mga livelihood assistance, financial assistance, meron din kayo mental at psychosocial support, Yusek Feli? Ay, meron po. Kasama po yan sa ating pakikipag-ugnayan sa Department of Health. Unang-una po, hindi ko kakalimutan yung ating mga kasamahan sa OWA. We have social workers, and we have nurses also at OWA na nakakatulong po sa atin sa psychosocial assistance. Ganon din po sa DMW, meron po tayong mga social workers na naandito sa ating opisina, nakakapag-provide ng psychosocial counseling. And of course, we have our partnership with the Department of Health,
and also with the Department of Social Worker, the DSWD, for they call it the psychosocial first aid po. Kaya po pag dumarating po yung ating mga OFWs, kasama din po natin ang DSWD na sumasalubong, lalo na po pag may report po tayo na may mga nagkaroon ng traumatic situation or incidents, kasama po natin yung DSWD sa DOH for the psychosocial first aid. Tuloy-tuloy din po yan. Halimbawa pong nasa probinsya na or nakauwi na at doon nag-reoccur yung problem na halimbawa po nagkakaroon ng nervyos o nagkakaroon po ng ibang nararamdaman mentally, then may coordination naman po ang ating DFW Regional Office dun sa ating mga counterparts sa DSWD or sa DOH or whatever appropriate agency would be able to help para matugunan po yung dinaramdam o ng ating kababayan. Alright. Siguro last question na lamang po, Yusek Peli, nabanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address itong Lunes, July 27, ang mga tulong, assistance, pagbibigay ng ayuda sa ating mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan. At bukod doon sa iba pang mga kinapangangailangan ng ating mga OFWs, particular na nabanggit niya Action Fund at iba pang mga financial assistance. Okay, Isang patunay yan sa ginagawa po ninyo, Yusek Pelit ng DMW. Alam ko, nung last time na nag-usap tayo, under po ninyo ang Action Fund, Yusek Peli. Okay po. So anong reaction po ninyo dyan, Yusek Peli, na talagang taon-taon na lang nare-recognize ang DMW sa SONA? Okay po. Yun pong Action Fund, ito po ay nakatalaga sa batas, sa Republic Act 11641, at ito po ay mandato ng Department of Migrant Workers na yun pong ating mga kababayan na may under distress situation at may kailangan pong tulong financial, medical, o kaya po rescue or repatriation, yan po ay tutugunan sa pamamagitan ng Action Fund. Ganon din po yung tulong na legal kasi we have our legal assistance measures and programs at meron din po tayong mga retainers. Meron po tayong mga abogado na nag-aasikaso. These are foreign lawyers in the host country, local lawyers in the host country assisting our Filipino workers overseas. Yun po. Yun pong Action Fund, hindi lang po yan financial assistance. Yan po ay financial, legal, medical, and other analogous circumstances po. Ayun. And may mga dapat pa bang hubang i-expect na mga bagong serbisyo, pagpapalawak ang DMW para sa ating mga OFWs by next year? Okay po. Yes, meron po. Nabanggit ko po kanina sa inyo na meron tayong mga programa maliban lang dito sa ating mga kababayan na umuuwi kasi ongoing naman po yung ating mga reintegration program. Meron po tayong ugnayan with the Department of Labor and Employment, ganun din po sa OWA at sa TESDA. Ito po yung rollout natin ng kaalaman tungo sa kabuhayan o yung tinatawag po namin K2K, na ito po yung partnership ng nasabi kong ahensya, kasama na rin po ang DMW para po organize po yung ating reintegration program sa iba't ibang aspeto, sa kalinga, yun pong tinatawag nating welfare assistance, sa kabuhayan, yung pong livelihood and employment and entrepreneurship, at yun pong kaalaman, yung education and skills development. Lalong-lalo na po dun sa mga huling pangyayari nga sa Middle East, tinutugunan po natin yung paliban sa kanilang, sila po ay nandito na, kung meron silang pagkakataon o nais po nilang to engage into local employment, yan po ay i-guide natin sa tulong din po ng Department of Labor and other private entities. Ayaw na po nilang bumalik, halimbawa sa ibang bansa, ay ibibigyan po natin sila ng sapat na patnubay how to go about it.
Ganon din po, kung nais naman pong bumalik ulit sa ibang bansa, meron din po tayong programa, yung tinatawag nga po naming alternative labor market intervention. So ito po yung i-minamatch po natin whether whether yung preference po niya ay local employment. So i-refer po natin for local employment purposes in coordination with the Department of Labor. Kung ang nais naman po ng OFW ay magbalik or magtungo muli sa ibang bansa, then bibigyan naman po natin siya ng sapat na guidance. Ganun din po sa livelihood and sa training. Meron na po tayong mga kababayan na nakapag-training at sila po ay nagsisimula din naman pong gamitin ang kanilang kasanayan. Meron po din tayong Kare, if na-remember nyo po yung mga nung Israel-Hamas conflict. Yes. Apo, this was sometime in 2023 and 2024. Hindi po itong conflict nitong sa Middle East ngayong 2026. Doon po sa Israel-Hamas conflict, sometime 2023 and 2024, meron po tayong mga nagsiuwi mula sa Israel. Sa tingin ko po ay natatandaan nyo po yon. Opo. So, mga kababayan po natin na caregivers ay nagsiuwi from Israel, and some of them are hotel workers. So, of those repatriated, meron pong 17 na sila po ay ngayon ay nasa Croatia na at sila po ay employed sa ating mga hotel sa Croatia as hotel attendants. Wow, okay. So, yun po yung, hindi naman po siya daglian dahil yan ay 2023-2024. Nalaman po nila na may programa ang Department of Migrant Workers, kaugnay ang Croatia Employment Service. Ito po ay government-to-government arrangement. Kaya nung nakita po nila yung ating ugnayan na yon sa pamamagitan ng Facebook or sa mga news releases po, ay sila po ay nag-apply sa ating Government Placement Bureau dito sa DMW, at sa magandang pangyayari naman po, sila ay nag-qualify, and all of them, the 17 of these workers po ay mula sa Israel, ngayon ay may panibago na pong buhay na ngayon ay hotel attendants sa Croatia, sa mga hotels po doon. Ang isa nga po doon, ito po yung sinasabi nating career shifting. Kasi po siya ay caregiver sa Israel. At nung dumating po siya dito sa Pilipinas, kami po ay may voucher, TESDA voucher, na binibigay po yan ng TESDA, kaya ito po ay whole of government approach. Yung pong TESDA voucher na naibigay sa kanya, pag uwi po niya sa probinsya, siya po ay nag-training. Ang training po niya, sapagkat ang kanyang competency po, dahil siya ay galing sa Israel, ay caregiver. Pero ngayon po ay nag-training siya for housekeeping. Okay. Yun po ang nagamit niya, yung kanyang national competency for housekeeping na mula sa TESDA, yun po ang ginamit niya sapagkat requirement po sa hotel industry na ikaw ay certified sa housekeeping. So yun po ang ginamit niyang qualification, isa sa qualification niya po, para siya po ay makatungo sa Croatia. So nasa Croatia na itong kababayan natin na ito. At yung 17 iba pa nasa Croatia na rin. Ano po? Okay. Wow. Opo. And, so yun po yung career shifting na nagkaroon din po ng life after repatriation. Hindi nga lang po siyempre, hindi pagdating ay aalis agad. Siyempre meron pong mga documentation, may mga qualification requirements, and if they fit into the qualification, then yun po naman ay ating tinutulungan or sinususugan po natin ang kanilang mga desisyon. Ganon din po sa halimbawang na nagnanais po na pag-livelihood opportunities or yun pong ating mga reintegration program na mga kasanayan, halimbawa po. So, i-gina-guide po natin ang ating mga kababayan. Wow, ang gandang balita po noon. Ano po, Yusek Feli.
yung mga nare-repatriate natin, although it may take some time, pero nakakalabas pa rin ulit sila, nakakapagtrabaho sa Opo, ibang marami bansa. pong naman nakakalabas po. Ayun. At ibalita ko rin po yung ating mga, di ba po yung OFW lunch, ito po yung ating isa pa yan, oo. ugnayan with the Overseas Workers Welfare Administration. So nandyan po yung sa NAIA 1, sa NAIA 3, at just recently, yun pong Cebu. Meron po tayong OFW lunch dyan sa Cebu, and ang alam ko po ay meron pa ring susunod na mga OFW lunch in Pampanga and in Davao. I think in Davao meron na pong nasimulan. Wow. And yun pong ating mga seafarers, pinag-usapan po natin kanina yung mga seafarers. Meron po tayong yung Seafarer Center dito sa OWA. It's somewhere po dyan sa malapit po sa MOA yung opisina. So I'll give you po the exact address of the Seafarer Center para po yan po ay para sa ating mga kababayang seafarers. Alright. Wow, talaga naman po, sunod-sunod yung mga accomplishments, yung mga programa and services ng DMW. No? Kaya pala talagang hindi napansin ko kasi yan, Yusek Feli, taon-taon na nagsosona ang Pangulo Marcos Jr. Talagang hindi nawawala na mababanggit ang DMW at OWA, lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers. Thank you very much, Yusek Feli, sa oras sa pinagkaloob mo sa amin as usual dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Yusek Feli. Okay po, magandang umaga po muli at sa ating susunod na ugnayan. Yes, we will be highly anticipating that. Okay, thank you very much po, Okay Yusek po, Feli. thank you very Thank much. you very much. Ang ating pong Department of Migrant Workers, kasama natin si Undersecretary Felicitas Bay o fondly called Yusek Feli. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa ating programa dito sa Global na Tayo. Thank you so much sa ating Global na Tayo team mula sa ating production hanggang sa technical side. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Ang tabayanan, ang mga susunod na programa dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ang tabayanan po ang ating English Service Platform. Ang tabayanan ng mga programa tulad ng Dateline Malacanang. Kasama niyo po si Leo Magpayo. Again, thank you so much and stay safe. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.